Good morning, alas 8 ng Lunes, Marso 15, 2021. And welcome sa part 2 ng ating article review. Kaanton po ang maghahatid po ng mga dagdag kaalaman na may kinalaman po dito sa Marcos Wealth. Of course, sa umagang ito, ang ating paksa ay may kinalaman po doon sa journal na kinumpile ng nasirang Attorney Oliver Lozano, isa pong strong Marcos loyalist. Ito pong ating pag-aaralan ngayon ay article na sinulat ni Miss Donna Escueto noong taong 1998, January 2. At ito po ay binubuo ng dalawang bahagi. So sa ngayon, ang ating pong pag-aaralan ay yung unang bahagi. Ito po ay isang special report na lumabas sa Philippine Daily Inquirer. Ang pamagat ay Soldiers of Fortune. We were there to dug up gold. Of course, ang definition po ng Soldiers of Fortune, yan po yung mga mercenaries, yung binabayaran para makipagdigma. Yan po yung mga combat-ready groups. Pero hindi po sila enlisted sa isang gobyerno. Sila po ay, ang loyalty nila dun sa nagbabayad sa kanila. Yan po ang mga kadalasang ginagawa ng mga Soldiers of Fortune. Kung mayroong private army, may pagagawa sa kanila, yan po ang mga Soldiers of Fortune. Pero dito po sa pangyayaring itong sinasalaysay dito sa artikulo na ito, ang mga Soldiers of Fortune ay mga enlisted personnel ng Armed Forces of the Philippines. Hindi ko nila alam kung anong ginagawa nila at anong pinagagawa sa kanila. Basta kung sabihin pumunta kayo sa lugar na yan, maghukay kayo, yun lang naman pong gagawin nila at hindi po sila nakakapagtanong ng anumang question tungkol dun sa kanilang misyon. Yan mo ang culture sa military, Act now, ask later. So, sa simula nitong artikulo na ito, sinasabi na sila ay nasa edad 20 ay pa lamang nung sila ay ni-recruit. They were just in their early 20s in September of 1972. September of 1972, kadideklara o bago madeklara ang martial law, hindi na po dito in-specify, pero ang September 1972, of course, ay hindi po makakalimutan o malilimutan buwan dahil yan po ang petsa o yung buwan at taon ng ideklara ang martial law. So sila po ay ni-recruit at ni-reactivate into the reactivated. So ibig sabihin pala itong 16th Infantry Battalion ay na-deactivate at ni-reactivate. Kaya sila po ang bumubuo niyan. Itong mga ni-recruit na mga nasa edad early 20 pa lang, mga batang-bata. And of course, siguro mga inosente, ignorante sa kanilang misyon. Pero sige, sunod na sunod. At ang kanila palang naging papel ay itong mysterious. Maraming katanungan doon sa kanilang tungkulin o doon sa kanilang ginawa na paghuhukay ng ginto at mga batong mahalaga para kay President Ferdinand Marcos. So sinasabi po rito na makalipas ang 25 anyos noong 1999, 25 anyos na sila, itong mga sundalong ito, itong mga kawal na ito ay nasa 40 hanggang 50. Ngayon, siguro ay nasa 70s at 60s na ito, definitely. At yung iba ay nasa California na nanirahan, meron ding nagparamdam na nasa Zurich, Switzerland, at ang kanilang petisyon ay laban sa pamana ng dating Pangulo, Marcos Estate, yung kayamanan o yung mga pamana, para dun sa kanilang paghihirap o ginawa o mga efforts o labors na kanilang inexert nung taong 1973 hanggang second quarter. Hindi lalagpas ng Hunyo ng 1985. Ito ay may 12 taon din po ang binilang yan. May 12 taon din po pala ang binilang yan nang sila ay mapabilang dun sa batalyon na ang naging layunin lamang o naging mission ay maghukay. So meron pong nag-execute sa kanila ng mga affidavit
At isa nga po dito, itong si Roberto Kawili, edad 45, at ito'y pinirmahan ng 96 nilang kasamang mga original diggers, kung tawagin, ano. At ang spokesperson ay itong si Roberto Kawili. At sinasabi nga po nila ni Roberto, dito sa report, ay meron silang 115 na kasama. At yung iba, hinahanap pa ho nila, yung mga kasamahan nila, ng mga miyembro ng 51st Army Engineering Brigade, at yung iba ay nasa AFP Logistics Command na tumulong sa kanila sa kanilang paghuhukay, classified as top secret by walang iba kundi si Marcos at si Ver. Malinaw na malinaw yan. Kaya na lang, ganun na lang loyalty nito ni Ver kay Marcos, ano? Yung pala ang mission nila eh, maghakot ng ginto. So, itong mga sundalo, yung iba pala nakapag-retiro, at yung iba ay nasa active service pa at the time ng 1999. At meron ding iba na representante o kumakatawan sa Forgotten Claimants of Yamashita World War II Treasures. Meron po palang ganitong grupo, mga claimants na Forgotten Claimants of Yamashita World War II Treasures na humahabol sa kayamanan ng mga Marcos Estate Incorporated. So sila po ito ang bahagi ng tinatawag na Task Force Restoration. Meron pong binuo na Task Force Restoration sa ilalim ng AFP sa pangunguna o sa pangangasiwa ni Fabian Ver. Ano po ang naging kanilang gawain? To conduct massive diggings and excavations under the cover sa ilalim ng pagpapanggap. Ayan, sinasabi ni Madam, no? We are a nation, a rich, very rich nation pretending to be poor. Ito naman, mga soldiers pretending to be, nagduhukay lang pala ito. So, under the cover of fighting the communist insurgency, kunyari, nandun sila sa bundok para labanan ang mga komunista, yung pala ang gagawin lang nila ay maghukay. So, ito po ay nagko-correspond. Nagko-corroborate itong article na ito doon sa confession ng isa pong supremo na akin pong nakilala 3 years ago na pinuntahan ko pa po ito sa Cagayan de Oro. At sabi nga niya na witness siya dahil isa sila sa mga nag-deliver ng armas doon sa mga kuno-kunong NPA. At ang nag-deliver ng mga armas na yan ay walang iba kundi ang mga military, lula ng helicopters at ibinaba doon sa bulumbuduking lugar ng Misamis. At yun, nagpaputok-putok sila doon at binabalita sa baba na mayroong kunyuin namatay, may napatay, bla bla bla, pero yun, nandun sila sa taas, nagpuputok-putukan lang. May mga kaaway pero wala. Ang layon, of course, protektahan ang kayamanan o maghanap ng kayamanan. So, sa kabila ng marami pong mga nagsasabi na ang Yamashita Treasure ay isang myth, pabula, hindi totoo. Ito naman ang kaniyang patuloy na salaysay. Ito naman ang salaysay ng tagapagsalita na si Kawili. Sinasabi ho dito, ito ay hindi pabula. Hindi po ito pangarap o imahinasyon na tila nanggaling sa Arabian Nights. Yung Arabian Nights, siguro yung mga Aladdin, may lumabas na genie. As claimed by, sino ba nagsasabi na, huwag kaniwala dyan. Di totoo yan. Sino ba mga madalas magsabi nun? Mga ignorante. Ayaw ng tamad ng makaalam. Yung mga walang alam. Yung mga pseudo-pretenders or impostors. Yung may mga alam pero nagdi-deny. Dinideny nila ang existence nito. Bakit? Alam mo na pala o meron kang idea. Ikaw, halimbawa, historian ng
universidad ng mga Hiswita. Pero sasabihin mo, hindi totoo yan. Para ano? Para makapanlansi, makadeceive, makapandaya, o itago, mag-cover up, ihunyango o camouflage. At para lituhin ang katotohanan, palabuin ang katotohanan. Bakit? Dahil meron silang agenda, meron silang motibo, personal pursuit. Siguro pagka nagsalita ako nito, mawawalan ako ng trabaho. Pag nagsalita ako nito, magagalit si padre o si kardinal. Pag nagsalita ako nito, magagalit si general. Palalayasin ako at hindi na ako qualified sa aking retirement benefits. O baka vested interest. Sumisip-sip sa Pangulo. Sumisip-sip sa unang ginang. At kung ano-ano pa. Yun ang sabi ng mga nakalagay sa affidavit ng in-execute ng mga sundalong ito. So, may patutsada dito. No? Kumbaga yung sinabi na ito may vested interest ka o may cover up ka, kaya gusto mo ng solid evidence, bagamat marami na nagsasabi, ito patutsada, sabi dito, kay Magtanggol Gunigundo na chairman ng PCGG noon, na dinideny. Bakit kaya dinideny ni Gunigundo ito? Well, hindi ba si Gunigundo nasa Central Bank ito ngayon? Ewan ko lang. Natin, i-verify natin yan. So, dininay niya yung existence of Marcos Gold Hoard. Samantala, yun ang iniimbestigahan sana. Tapos sabi, yung mga ganitong uri ng statement na nagdidinay, hindi totoo yan! Huwag kayong maniwala dyan. Ito. Lumalabas. Sabi nila, paniniwala ng mga sundalo, yung mga statement na nilabas ni Bongbong BBM Jr., na dinideny na may Marcos Gold, ay, BBM, pakinggan mo to. Pure lies, deception, pandaraya, o may layunin ka mandaya, tatago mong katotohanan, o kasakiman. Kasakiman kung bakit gusto mong itago ang katotohanan. Pagkukubli, palabuin ang sitwasyon, ang katotohanan dahil sa kaswapangan ng mga Marcoses. Ayon mo dyan sa artikulo. Hindi ho galing sa akin yan. Kaya hanggang ngayon, ilang taon na ho ito? 1986 pa o 1970s pa. Sabi ni Marcos noong 1970 mismo, nung manalo siya sa ikalawang termino niya, i-give up niya na yung kanyang worldly treasures o yung mga worldly possessions. Alang-alang sa taong bayan. Ewan. Nasaan na yun? Okay. So sabi ni Kawili, nandun kami. Naghukay kami ng ginto. Bakit ninyo itatanggi ito? Sabi ni Kawili. At sabi ng kanyang grupo, it is only appropriate that the Marcos pay. Nararapat lamang, matuwid lamang o marapat lamang na bayaran ng Marcos ang mga biktima ng kanilang ng human rights victims, no? Pero sana sila rin maawardan yung mga sundalo. Dapat ibabigyan din sila ng kanilang karampatan para nararapat na bahagi nila sa kayamanang na kanilang kinakubkob. Apparently, nung ito ini-execute, walang napunta sa kanila, kaya nga naghahabol sila. So sabi niya, gusto namin ng katotohanan yung lumitaw. Yan din ang ginagawa natin dito sa WOTN, kaya nandito tayo. And we want to be recognized. Kilalanin man lang nila ang aming naging papel sa paghuhukay ng gintong ito. Yun na nga, Mr. Kawili. Tinatago. Para bang ginto na may ketong. Ini-enjoy na pakubli. Pero ayaw nang ilantad ang pagbabalita. Kaya tayo hanggang ngayon ay nagdidiscovery pa rin. So ito ay tinatago sa publiko for a very long time.
1999 pa ito, kaya tayo huli na pala itong WOTN. So missing link, ano po ba itong missing link na sinasabi? Ito yung istorya na alam na alam ng mga tinaguriang nasa Rolex 12 Group. Ito yung mga Rolex 12 Group, ito yata yung mga binigyan, mga miyembro ng AFP na binigyan ng Rolex ng dating Pangulo. Kaya alam ng mga general yan at ng mga officers na malapit sa Pangulo tungkol dyan sa ginto na yan. At ang grupo ni Ver, ang Presidential Guard Battalion o ang PGB, ay ang nagbabantay dito sa mga sundalong ito. Hawk-like attention ang binibigay. Kumbaga, hindi pinakakawalan ng kanilang pananaw o tingin, pantingin, binabantayan ng gusto itong mga sundalo habang sila ay nagkukubkub sa gabi. Sabi ni Reynaldo Dominguez, isa sa mga gold soldiers na nasa loob ng Task Force Restoration who recently retired with a rank of second lieutenant. So sabi niya, during the day, natutulog sila. Pero sa gabi, yun ang kanilang gawain, restoration or infrastructure development and other field operations. Hindi nila tinatanong ang kanilang mga order. Kung saan sila padadala, punta lang. Basta susunod na lang sila. They obey to serve the country. Yun ang pagkaalam nila. Pero guhukay pala. Dominguez and Kawili were among those newly recruited in the reactivated 16th Infantry Battalion, which was one of the first troops sent to the digging fields in 1972. So, ang Pangulong Marcos po pala, nang ideklara niya yung martial law, alam niya na ang kanyang gagawin. Nagko-coincide din po ito dun sa nakuha kong first-hand information kay Supremo. Hindi yung si Supremo na nakakausap ko sa WOTN. Ito hindi yung nagpapa-interview sa publiko. Na long before, in advance, bago ideklara ang martial law, alam na nila na may mga ginagawa o may mga planong pag-restore o pagkubkob, pag-recover ng kayamanan yan ni Yamashita. So, 172 sites ang kabuuan. Sa loob ng 13 nilang paghuhukay, ang mga miyembro ng Task Force Restoration ay nakapaghukay lamang ng 30. So, 172 less 30 to 442 pa. Iba siguro may nahukay na rito sa 142 pero marami pang natitira. O baka ang ginawa ni Marcos inuna muna yung mga mas malalaki. So yung iba mga remnants na lang o mga tira-tira siguro na tinago o nilibing, ano ba tawag yan, ng mga Japanese Imperial Army. So ito'y sinasabi na hindi ganun kalakihan na tulad ng mga hinabol nila Marcos noon. Okay? So, ang katandem ni Marcos walang iba kundi si General Ver. At meron po silang kasamang mga Hapon. May in collaboration with some Japanese men na may mga mapa, ito hindi nakikita. We're untouched. Hindi nahawakan. Sila lang may hawak niyan. Sige. So those young men, some 300 of them, who became members of the 16th Infantry Battalion were recruited in September 1972. Noong Oktubre 16, 1972, sila ay nanumpa as new recruits. So wala pang isang buwan, nanumpa na kaagad sila. At ang bilis. Fast track ito. At sila ay binigyan ng ranggong private sa battalion under the 2nd Infantry Brigade of the Philippine Army sa Camp Kapingpin, Tanay. Sa ilalim ni Lieutenant Colonel L. Ticol Javier sa command ni Ramon Cano. So, ang unang paghahukay, ayon sa rekoleksyon nila, ay
noong March 1973 sa Lake Caliraya, Lumban, Laguna. Take note, Zaldi de Leon, ha? Nandito ang Cavinti, Laguna, bahay ang iyong hometown. So sabi ng mga sundalo, may isang umaga noong March 1973, ay sila ay inatasan secretly to provide manpower for digging operations and security, dalawa, digging operations at security to a huge part, napakalaking bahagi of the infamous and legendary Yamashita World War II treasures. Doon pala sa Laguna. Ano pong nilalaman? Consisting of gold bars, gemstones, mga mahalagang bato, mamahaling bato, boarded by Japanese soldiers within the plateau in the vicinity of Lake Caliraya Resort in Cavinti, Laguna. Their unit stayed in that area up to the last week of April 1973, but a platoon-sized detachment remained to ward off NPAs operating there. May mga sundalo po palang, grupo ng sundalo na walang kaalaman lang kung anong ginagawa ng mga tao sa taas. Ang kanilang mission lamang, ang kanilang detalye ay doon sa baba, mag-provide ng security. Pero yung mga nasa digging operations ay busy. So, nagsimula sila ng preliminary work, setting up steel sheets around the area and constructing the makeshift field barracks, and then dug the area as instructed. Ang grupo ni Ver, Presidential Guard Battalion o Brigade, binubuo ng mga high-ranking officers, ay nandoon, ini-inspeksyon ang kanilang construction, ang barracks, and pagtatayo ng kanilang barracks. So, Dominguez was in the first group, recalled how they prepared to dig a hole in the ground 30 feet wide and 35 feet deep. Malalim na rin to. As instructed by their superior officers. So, yung mga instruction nagagaling po sa kanilang mga nakatataas. Susunod lang ho sila. Hukay pa, larga. Ayan. So, maging sila ay naniwala na kailangan mag-offer ng mga sacrifices para sa mga engkanto na maging successful ang kanilang operation. Kasi pag madumi ang iyong intensyon, ay hindi mo makukuha yung ginto. Maging ang Pangulong Marcos, sinasabi rito na pumupunta. Came to visit them at the site whenever there was a glimpse of success. Kung malapit-lapit na, Pangulo, malapit na, punta ka na dito. Minsan, sige, punta ko yan, titingnan ko. Ayan. O dumadalaw na lang ng walang paabiso. Pupunta na lang yan. Nasakay ng lula ng helicopter. Habang sila ay naguhukay. At dun sa mga operations na yan, nakakita sila ng mga Hapon. May mga Hapon pala ito eh. Kasama ni Marcos, ni Ber, at ni Cano, ni La Chica, at ni Carbonel, Kapitan Hamora. Kilalang siya. At saka yung mga miyembro ng Presidential Guard Battalion. Eureka! Ano yung Eureka? Parang, at last! Noong April 27, ganap na alas 11 ng gabi, nakakita sila, nakakubkub sila. May 2 bulldozer, 2 backhoe, may brand pack ito, and heavy-duty crane. When they struck something, pag tumama yung kanilang crane at may nahagip sila, binaramdaman sila. Meron several cylindrical drums measuring approximately 3 feet long and 1.5 feet in diameter. And there was an undetermined number of rectangular copper boxes, 3 feet long. Itong copper boxes, 3 feet long, 1 foot wide. So, entombed in several thick concrete vaults. Several, hindi lang isa.
thick concrete vaults. At ito nga ay nahukay na 35 to 40 feet. Okay, yung mga treasure hunters dyan, yung pala, 35 to 40 feet ang lalim na kailangan ninyong hukayin. So, one of these concrete vaults was accidentally hit by the Kaito backhoe. At yung mga bolts nga ito ay kasama na doon pala. Doon sa nahukay o tumagos. Kasi nga natamaan yung yung bolt, yung simento. At nakita nila ngayon. Nakita nila the backhoe broke the body of the bolt, hitting a steel drum inside, and the soldiers saw heavy yellow metal gold. At nandiyan na. Okay? So, ito na. Nasiyahan si Marcos. Nasiyahan si Marcos. Marcos was elated. Sana, paano elated, ha? Paano? After more than 13 minutes, 3 helicopter dumating. 2 UE military type helicopters. Escort. Para dun sa presidential chopper, dala si Marcos, si Ver, si Cano, si Felix, at iba pang taga-PGB. Hindi magkandamayaw! Hindi magkandamayaw ang dating Pangulo. Marcos could not contain his excitement, the soldier said. Nang makita ni Pangulong Marcos kung gaano ka tagumpay, matagumpay, at tuwan-tuwa, Apo Perdi, si Apo Andy. Tuwan-tuwa si Andy. Very happy with the group numbering about 60 soldiers. May 6 na po doon. At sabi, mantala yung iba nilang kasama nandun sa ibang area. Nagpo-provide nga ng security. So sila, nung nandun sa lugar na yon, sabi ni Marcos may bahagi kayo dito. Huwag kayong mag-alala mga bata. At meron kayo para dito. Meron kayo dito. Kaya lang, mag-aantay lang tayo. Mag-antay-antay lang kayo ng tamang panahon, Ayan, yan. So, wikang Tagalog sinabi. Di pati sila, siyempre natuwa. 6 na po, nakarinig, galing sa Pangulo. Pinangakuhan sila na meron silang parte. So, ito yung description ng concrete vaults. At inabot at nagpa-deploy kaagad ng 3 6x6 military trucks na nasa 24-hour standby para paghakot. Bago umalis ang Pangulo, sinabi pa nung narinig nila, binigyan ng instruction si General Ver at sabi, ito ay transport, itago, transport and hide the gold bars, which task was out to be carried out by the PGB elements. The soldiers' sworn statement says. Dito pumapasok ngayon yung compartmentalization. Yung mga sundalong in charge sa paghuhukay, sa retrieval, sa recovery, ay hindi na nila alam. Hindi na rin sila sinama doon sa kung saan ito itatago, kung saan ito transport. So, nandyan po yung tinatawag na compartmentalization. Hanggang doon lamang po sila. Nung pagkahakot, ay hanggang doon lamang din po yung kanilang knowledge regarding sa ginto na yan. So, sometime in the 4th week of April 1973, sila naman ay pinull out dun sa area. Isang platoon ang size ng kanilang grupo. At for almost a year, sila ay nag-deploy sa Lake Caliraya. Sila naman ay dineploy sa Rizal area. Dito sa Montalban, Antipolo, Baras, and Teresa. Itong mga damage o yung kanilang nagawa doon sa lugar na yun, ginawa na lamang nilang as if na Japanese Shrine Sunken Garden. Ayun! Sunken Garden. Ganyan di kaya ginawa sa UP? Di ba may Sunken Garden din sa UP? Baka pinagkubkuban din yan noon. At para
ma-justify, ginawa na lang sunken garden. Maraming mga sunken garden. O yun pala, may hint na yan. Na yung mga sunken garden ay posibleng pinaghukayan. So itong sa Kaliraya, ganun din. Japanese Shrine Sunken Garden. Kasi nga, 35 to 40 feet ba naman ng lalim eh. Kaya dyan sa mga area ninyo, baka may sunken garden ha. So doon na sila nagtrabaho. Doon na sila na-deploy sa Montalban, Antipolo, Baras at Teresa. At active pa rin yung task force. This led to the activation of the task force restoration under Porfirio Himoto noong 1978-79, 77 to 78, para mabigyan ng katwiran, para matayo, maitindig yung katwiran to justify na itong mga sundalo nito ay wala. Hanggang doon pa rin, yung mga sundalong ito ay nakadeploy pa rin sa paghukay. Hindi na pinalit kasi siguro dapat may tour of duty sa ibang lugar no? Sila ay sinama sa Presidential Security Command sa Malacanang. Yun ang ginawang command control nila, yung Presidential Security Command, para hindi sila madala sa ibang lugar. Siyempre sila ay meron ng mga experiences at alam na nila yung mga SOP procedures. And dito sinasabi pa na merong under the operational control of the Presidential Security Command with provincial headquarters o doon sa Muñoz ang kanilang provisional headquarters. Okay? So discovery of tunnels, meron pa palang mga tunnels po. Noong 1972 nakadiscover sila ng tunnel dyan sa Pasig River. Of course, under the directive of Marcos, along what is now the Napindan Flood Control Project. Underground tunnels from the Fort Bonifacio, meron din sa Fort Bonifacio Military Reservation, hanggang dun sa Villamor Air Base, dyan sa The Fort, nako po, yung sa The Fort, palagay ko, nagkubkub na rin yan dahil nasimula ng The Fort nung panahon ni Ramos, kung hindi ako nagkakamali, o panahon ni Gloria. Panahon ni Gloria. Nako po. Kaya yung mga bases natin yung Fort Bonifacio, Fort Aguinaldo. Yun. Now, these secret tunnels preceded all the other treasure hunting and digging operation. The soldiers said, the gold discoveries made by Marcos, positive ito. Positive statement ito. Gold discoveries made by Marcos as well as their operations, kasi siyempre kasama sila were the real reasons why he started his strongman rule in the guise para maitago of a threatening rebellion by the allegedly new revitalized CPP-NPA and the Muslim secessionism in Mindanao. So lahat po pala yan scripted. Totoo pala yung sinasabi ng mga dabarkads. Dabarkads itong si Miswari. Dabarkads itong si Joma. Pag dumadating nga daw itong si Joma sa kanya, bumadalaw dun sa kanyang pamilya, naka-chopper. In fact, Marcos allegedly had to create the conditions for this to justify martial law and allow the secret diggings done by the newly recruited soldiers sent to the countryside allegedly for field training. Ayun. So yan, to be continued or to be concluded tomorrow. Yung bukas naman, yung second portion, ang ating tatalakayin. So itong leksyon ngayong umaga ay may kinalaman sa konfirmasyon na meron nga talagang treasure na nakubkob noong panahon, noong siya puder ni Pangulong Marcos. So hanggang bukas, para sa panibagong edisyon ng Good Morning Alas 8. Kanton, nag-iwan sa lahat ng isang magandang umaga.